Hinanap ni Doktora si Apollo at napansin itong saradong comfort room kaya naman dumiretso siya doon. Basag na salamin ang tumambad sa kanya. Napabuntong hininga siya. Wala silang narinig na basag dahil soundproof ang comfort room na sadyang pinagawa ng asawa niya. Habang si Apollo puro putik ang binti, braso at ang damit. Hinihingal na lumapit si Apollo sa van kung nasaan si Epifanio. Call a friend, he needs help? Epifanio! Pagtawag niya rito habang kinakatok ang salamin ng van. Fuck, what happened to you? Gulot na tanong nito sa kanya nang makababa ito mula sa driver's seat ng van. Ano? Naglaro ka ba sa putikan? Putang baho mo, Apollo! Siyang tunay dahil naaamoy niya rin na amoy dumi siya ng tao at amoy burak siya. Tumalon ako mula sa comfort room ng klinik ni Doktora. Hinihingal niyang panimula. Nasira ko pa yung bintana. Pagkatapos burak at putik pa lang nag-aabang sa akin. Ang alam ko kasi, ginagawa pa yung clinic extension ni Doktora. Baka doon ka dumiretso. Shit, ang baho mo talaga. Maligo ka nga muna para may tae pa yatang sumama sa'yo eh. Shit! Reklamo ni Epifanio habang nakatakip ang butas ng ilong at umaaktong dumuduwal. Magsasalita pa sana si Apollo ngunit narinig na nila ang pagtawag ni Melody kay Grace. Mabilis na lang siyang nagtago sa likuran ng kataming kotse na nakaparada. May napadaan pang mag-ina sa kanyang tabi kaya nahihiya siyang napayuko. Ew, mommy! Amoy tae siya! Maarteng sambit ng batang babae. Look at him! Sabay turo sa kanya. Naku anak, baka natai sa kanyang sariling salawal. Let's go, nakakasuffocate ang amoy. Tura naman ng maedad na babae. Parang gustong sakali ni Apollong mag-ina. The heck! Di naman niya gustong amoy na ito. Kailangan na niyang makaalis dito bago siya pagpestahan ng mga tao dahil sa amoy niya. Meron ka bang kausap? Tanong ni Melody kay Epifanio dahil bago siya sumakay sa van nakita niyang tila nagsasalita to mula sa labas ng driver's seat. Ha? O, wala. Meron lang pulubing ng hingi ng barya? Pagdadahilan ni Epifanio at patay mali siyang sumakay muli sa van. Saan tayo sunod na pupunta? Tanong ni Epifanio. Sa Star Mall. Kailangan kong mamili ng mga bagong gamit eh. Tugon naman ni Melody. Hindi na nagsalita pa si Epifanio at nag-drive na lamang patungo sa mall. Iniisip na lang niya na sana makaligo si Apollo bago to magtungo sa mall dahil kung hindi, natitiyak niyang agaw at tensyon to sa mga tao. Grabe na talaga ang nangyayari sa kaibigan niyang yun. Halos lahat yata ng kamalasan ngayong buwan ay sinalunan nito. Muli namang nakatanggap ng text message si Melody. Ang akala niya galing to kay Apollo, ngunit kaagad napakunot noo siya na makitang galing to sa isang unregistered number. Nang buksan niya ang laman ng text message, lalo siyang naguluhan. I am watching you. Yon ang nakalapat sa screen ng kanyang cellphone. Who's watching her? Para sa kanya ba talaga ang mga text messages na natatanggap niya? Nakakaramdam siya ng pagkabahala dahil sa pangalawang beses na pag-text ng number sa kanya. Muli, binaliwala niyang text message na natanggap. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Saka niya lang napansin na malapit na pala sila sa parking lot ng Star Mall. Excited siya. Yun ang totoo dahil isa to sa paborito niyang ginagawa nung nagbubuntis siya sa kambal. Doon niya kasi nakikita ang mga cute na mga damit ng mga babies. Habang si Apollo dumiretso sa condo unit ni Atlas. Dito na siya naligo at nagpalit ng damit. Halos hindi pa umabot ng 5 minuto ang kanyang pagligo dahil kailangan niyang makasunod kaagad kay Melody. Mabuti na lang din na nakapagpalit siya para mahirapan siyang makilala ni Melody. Nang makarating siya ng Star Mall, naghintay siya na ilang minuto bago ma-receive ang text message ni Epifanio kung nasa ang store sila. Napag-alaman niyang wala pala sila sa clothing store kundi nasa isang Korean food restaurant. Napailing na lamang si Apollo dahil tiyak damay na naman si Epifanio at Grace sa paglilihi ni Melody. Mas okay na siguro yun kaysa siya pang mabuntunan ng weird na paglilihi. Wala naman sigurong masama kung hindi siya at isa pa, di rin naman siya pwedeng magpakita kay Melody. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at kaagad tinungo ang Korean food restaurant na tinutukoy ni Epifanio. Sakto lang din ang dating niya dahil kakarating lang din ng mga order nila. Mukhang tuwang-tuwa naman si Epifanio dahil makakalibre na naman ito ng pagkain. Nag-order na rin siya ng pagkain para sa kanya. Medyo may kalayuan ang pwesto niya kay Melody. 3 lamesa ang pagitan at may isang pader kaya hindi talaga pansinin ang kanyang pwesto. Sayang at di natin kasama si Apollo. Sambit ni Melody na sarap sa kinakain ni Mandu. It's Korean dumplings.
Hindi niya nga alam kung ba't siya biglang nag-crave ng Korean food. Mabuti na lang nasa Star Mall siya. Di niya maiwasang hindi tingnan ang dalang katabi dahil nagsusubuan pa ng pagkain ng mga to. She felt jealous. Bakit pa hindi na lang niya sinama si Apollo kahit dito lang sa mall? Di na lamang niya pinansin pa ang paghaharutan ng dalawa at nagpatuloy lamang sa pagkain. Para namang natatawa si Apollo sa kanyang nakikita. Paano ba naman? Halatang nakabusangot na ang mukha ng kanyang asawa dahil kila Epifanio at Grace. Talagang kuhang-kuha ng mga ito kung paanong mainis at magselos si Melody. Kinuha ni Apollo ang kanyang cellphone at tinext si Melody. Sigurado naman kasi siyang namimiss na siya nito. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yon ang kutob at nararamdaman niya. Ang sabi nga nila, trust your instinct. Love, tapos na bang check-up mo? Nasa na kayo? Kumain ka muna bago ka mamili ng mga gamit mo? Muli ay narinig na naman ni Melody ang pagtunog ng kanyang cellphone. Dito ay mas nakaramdam siya ng inis at handa na siyang patulan kung ito man ay ang same number pa rin na hindi niya kilala. Ngunit kaagad na nagliwanag ang kanyang mukha na makita ang pangalan ni Apollo ang nakarehistro. Dali-dali niya tong kinuha at binasa ang text message nito. Natural na kaagad siyang napangiti nang mabasa nito ang text na tila nag-aalala at concern kung kumain na ba siya. Siguro namimiss na siya nito. Yes, love, tapos na. Nandito kami sa Korean restaurant. Sayang at hindi kita kasama. Sina Epifanio at Grace ang sweet nila. Naiinggit ako, love. Reply ni Melody. Napakiyom naman ng kamoo si Apollo. Sinasadya bang inggitin nila Epifanio si Melody? Nakakaramdam din tuloy ng selos sa tinis si Apollo. Nagtaka siyang bigla. Bakit parang kung anong maramdaman ni Melody, nararamdaman na rin niya? Sinilip niya ako nung kinakain ni Melody at tiningnan niya rin ang kanyang plato. Halos parehas na parehas sila ng order. Ano siya, naglilihi na rin? Hindi pwede yun. Huwag ka nang mainggit, love. Pag uwi mo gusto mo, sabay tayong kumain ng kahit anong gusto mo. Napangiti si Melody na makareceive siya ulit ng text message mula kay Apollo. Kaagad siyang na-excite at kinilig. Parang ayaw na niyang ituloy pa ang pamimili pero wala na siyang choice dahil konti na lang ang damit na kasya sa kanya. Kailangan na niyang mamili. Kaagad din namang tinext ni Apollo si Epifanio at pinapunta niya to sa comfort room ng mga lalaki. Nang mabasa nga ni Epifanio, kaagad tong bumasangot ang mukha at tila ba napipilitan pang tumayo mula sa upuan. Gusto lang makumpirma ni Apollo ang kanyang hinala. What? May kailangan ka ba? Sarap na sarap ako makipaglandian. Kumain tapos iistorbohin mo na naman? Bungad na reklamo ni Epifanio nang makalapit to sa kanya. Huwag ka nga mainggit dyan. Nainggit si Melody sa inyong dalawa ni Grace. Tinext niya sa akin yon. Ikaw din, bahala ka. Mamaya mapagtripan kayo niyan at isabay sa paglilihin niya. Kayo rin ang magiging kawawa. Paalala ni Apollo. Napaisip si Epifanio. Totoo ang sinabi ni Apollo, baka sila naman mapaglihian. Naku po, hindi niya nakakayanin pang umakyat sa puno ng mangga. O baka mas worst pa, mamaya ay may weird things pang ipagawa sa kanila. Wag naman sana. Oo nga, tama ka bro. Salamat sa paalala pero sana tinext mo na lang ako. Inis pa rin si Epifanio dahil sayang sa oras itong pagpunta nila ng comfort room dahil sa paalala na may halong chismisan. May gusto po kasi akong sabihin eh. Utal na sambit ni Apollo at napapatingin sa mga kasabayang lalaking nagpupunta rin sa loob ng comfort room. At ano naman yon? Super important ba? Oo talagang sobrang importante. Sabay kamot ni Apollo sa kanyang batok. Ano nga yun? Sabihin mo na masyadong pa-suspense eh. I didn't know kung ganito ba talaga pero pakiramdam ko, naglilihi rin kasi ako eh. Mahina ang pagkakasambit ni Apollo sa huling salitang binitawan niya. Kaya naman di yun ganong narinig ni Epifanio. What? Hindi ko naintindihan ng maayos. Tila paubos na ang pasensya ni Epifanio tapos parang pabebe pa si Apollo kung magsalita. Lakasan mo naman kasi. Ang sabi ko, parang naglilihi rin ako. Mariin ngunit sa mahinang boses lamang, muling sambit ni Apollo. Para namang nagusot ang mukha ni Epifanio dahil sa narinig. Ayos ka lang ba talaga, Apollo? Para kasing kulang ng tornilyo sa utak mo eh. Seryoso ko. Pakiramdam ko talaga eh, may mali eh. Naglilihi na rin ako. Dahil halos nagtutugma ang emosyon at gusto namin ni Melody. Ines na sigaw ni Apollo.
Napahinto si Epifanio sa kinatatayuan. Tumingin saglit ng seryoso kay Apollo bago tuluyang humagalpak ng tawa. Hindi siya makapaniwala sa kabaliwang sinasabi ni Apollo. Imposible naman ang bagay na yon. Ano, buntis din siya? You idiot! That's not gonna happen. You are a man. Never kang maglilihi dahil never kang mabubuntis unless magpa-transgender ka. At sinundan niyong muli ng sunod-sunod na malakas na tawa ni Epifanio. I am serious here, Epifanio. Seryoso rin ako, Apollo. Sakto naman may dumaang lalaki sa kanilang harapan at siyang naisipang pigilan at tanungin Epifanio. Bro, he said nakakaramdam din daw ng paglilihi tong kaibigan ko dahil naglilihi ang asawa niyang buntis. At tumawa pa si Epifanio ng malakas. There's nothing to laugh at all. That's possible. Talagang posible yon dahil nalilipat ang paglilihin ng babae sa kanilang asawa kapag hinahakbang nila to habang tulog. Sabi ng iba, hindi totoo. But we have pamahiin and based on my experience, talagang legit yon. Ako nga sumusuka tuwing umaga. Akong mapili sa pagkain. Ako laging tulog at pagod. Oh heaven, ayoko nang Kaya, kung ako sa'yo pare, good luck. Sabay tapik pa nito sa balikat ni Apollo. Parang may damaang multo sa kanilang harapan dahil sa kanilang narinig. Hindi makapagsalita si Apollo at Epifanio at nakatingin mo ng dalawang to bago tuluyang magyakapan na para mga batang umiiyak sila. Kung talagang si Apollo na makakaranas ng paglilihi, sobrang malas na talaga ng kaibigan niya. Tulong, Epifanio! No, I cannot help you this time. Di naman sila nagtagal sa ganong posisyon at kapwa na lamang naubo sa waiting area na para bang nag-iisip na maaari nilang gawin pangontra sa magaganap na paglilihi ni Apollo. He is now fucking frustrated. Sana di na lang tinanong na Epifanyong lalaki kanina para sana wala silang iisiping problema. You know that I can't do this thing. Nanlalatang sambit ni Apollo. Mas lalong hindi ko kaya dahil di ko naman anak yung nakay Melody. Kaagad na balik tugon ni Epifanio dahil pakiwari ba ni Apollo ay kaya niya? Alam mo, kayanin mo na lang. Total anak mo naman yun. Tsaka hindi pa naman tayo sigurado. Biglang nakaramdam ng pagdudawal si Apollo na siyang kinatigil at kinatulala ni Epifanio. Epi, gago, ikaw nang naglilihi. Parang natatakot na sigaw ni Epifanio. Ang ilan sa kanilang katabing lamesa at upuan nagpapatingin na sa kanila. Anong gagawin ko para ako masusuka? Mangiyak-ngiyak at natatakot na sambit ni Apollo. Hindi ko alam. Isuka mo? Isuka mo na lang para mawala. Pero parang wala naman akong maisuka eh. Nag-hysterical na si Apollo at Epifanio. Tulong, Epi! Naluluhan na si Apollo na para bang isang bata. Ano ang gagawin ko kung wala ka palang maisuka? Alam nga naman dukutin ko yung lalamunan mo. Mama, nababaliw na ba ang lalawang lalaking yon? Bulong na isang bata, narinig pa ni Apollo at Epifanio ang sinabi nito. Oo yata anak, ganyan ang nangyayari kapag mga nalulong sa droga. Tugon naman ng ginang. Nagkatinginan si Apollo at Epifanio. Tangina, ginawa pa silang adik? Mukha ba silang adik sa gwapo ba naman nilang taglay? Napaayos tuloy ng upo si Apollo at suminghot-singhot para pigilan ang duha at sipon na patulo. Oh, see? Napasinghot pang isa. Dagdag pa ng ginang na mas lalong kinainis ni Apollo. Masyadong judgmental naman ang ginang na to. Mga gwapo sana kaso parang mga nababaliw na. Mga parang nalipasan ng gutom eh. Baka mga Becky sila. Sayang din, gwapo pa naman. Natatawa pang sambit ng isa. Napatingin naman si Epifanio sa dalawang babaeng nag-uusap habang nagtatawanan hindi kalayuan sa pwesto nila. Sa kanila to nakatingin kaya umayo siya ng upo at sinuntok ang dibdib para ipakita na lalaki siya. Sa tagal ng panahon, ngayon lang siya napagkamalang bakla. Oh, Tarzan yarn? Bulong pa ng isa at muling namayani ang tawanan sa dalawang babae. Bumagsak ang balikat ni Epifanio dahil sa kahihiyang nararamdaman at bumusangot pa ang kanyang mukha. Grabing pangunguya at pang-judge ang natanggap nila sa mga taong narito. Hindi ba pwedeng mag-emote ang mga lalaki? Let's go, Apollo. Kotang-kota na ako sa masasakit na salitang natatanggap ko rito. Bulong ni Epifanio. We can sue them if you want. Bulong naman ni Apollo. May nalalaman ka pang kasuhan sila. Samantalang mas malaki pa dyan ang problema mo. Tigilan mo. Hindi ako bingi. Hindi ka nga bingi pero isa ka namang lalaki naglilihi. Don't shout, asshole. They can hear you.
Di naman na nakabalik pa si Epifanio sa Korean restaurant kung saan naroon si Melody at Grace. Sumama daw ang sikmura nito dahil marahil nanibago sa timpla ng Korean food. Nagpadala na lang to na ilang tauhan na siyang gagabay at magbibitbit ng bibilhin ni na Melody. Habang namimili ng mga damit at dress si Melody, hindi niya may alis sa kanyang isipan, tila ba may nakatingin sa kanya at nagmamatsyag. Malakas ang pakiramdam niya sa tuwing may mga taong nakatitig sa kanya. Ngunit sa dami ng tao sa loob ng mall, di niya alam kung makikita niya kung nasan ito. Di naman big deal sa kanya kung may nakatingin. Ngunit ang kinababahala niya, tila binabantayan siya sa bawat pagkilos niya. Paminsan-minsan siyang sumusulyap sa mga taong abot ng kanyang paningin, ngunit di naman sa kanyang paningin o atensyon ng mga ito. Kung sino man ang taong nagmamatsyag sa kanya ngayon at pinapanood ang bawat galaw niya, ramdam niya ang bigat ng aura nito. Is this someone who texted her? Ate Melody, ito, ang ganda. Bagay na bagay sa inyo, lalo na kapag mag-lovemaking kayo ni Sir Apollo. Medyo napalakas ang boses ni Grace kaya naman nakuha nito ang kanyang atensyon. Ngunit pati na mga sales lady napatingin na rin tuloy sa kanila. Makakaramdam na nga sana siya ng hiya ngunit narinig niya isang sales lady na bumulong. Mukhang di naman bagay sa kanya dahil malaki masyadong balakang. Isa pa mukhang di naman kakayanin ng budget nila. Saka siya tinignan mula ulo hanggang paa. Tama, look at their slippers, pantulog. Sa ganun tsinelas komportable ang paa niya Napangisi tuloy siya. Grabe naman pala mga sales lady dito sa mismong clothing store ni Luhan. Ganito kaya ang pinapakita nitong ugali sa lahat ng customer? Huwag mo siyang pakinggan, Ate Melody. Talagang bagay sa'yo to. Bulong pang dagdag ni Grace. Wala naman nang magagawa pa si Melody dahil napakinggan niya na ang mga sinabi ng mga to. Ngunit di siya basta-basta makikinig lang. They need to learn a lesson. Miss? Tawag niya sa isa sa mga nagkukwentuhan kanina. Tila nagtuturoan pa ang mga to kung sino mag-aasikaso sa kanila. Lalo tuloy na mayani ang inis niya sa mga to. Napaka-unprofessional na mga ito pagdating sa trabaho. Kawawa naman si Luhan dahil masisira siya sa mga ganitong klase ng empleyado. Wala nang nagawa pa ito nang itulak to mismo ng kanyang mga kasamahan, lalo na ng manager. Yes ma'am, ano po yon? Tanong nito na halatang bakas ang peking ngiti nito sa labi. I want this lingerie. Since it seems like hindi siya kasya sa akin, kukunin ko na lang lahat ng sizes na meron dito sa store ninyo. Puno ng confidence sa sambit ni Melody. Pati yon, iyon at iyon. Sunod-sunod niyang pagturo sa mga dress, shirt at crop top, nakatabi ng mga sales lady pinag-uusapan siya. Bakas naman ang gulat sa mukha ng sales lady kanyang tinawag. Di na siguro pa nakatiis ang sales manager kaya't lumapit to sa kanya ng harapan. Ma'am, this lingerie you're talking about cost 11,000. Kung lahat po ng stock and sizes kukunin ninyo, sa tansya ko po aabot to ng mahigit 100,000 plus, pati namang naituro niyong new brand at new style na dress, baka umabot mo ng mahigit 500,000? I don't think kaya niyo pong maglabas ng ganon kalaking halaga. Baka sa boses ng sales manager ang pagyabang at tumarap pa sa mga kasamahan at tahimik na tumatawa saka muling humarap sa kanya. Napairap si Melody. Talagang sinusubukan siya ng sales manager na to. Nagsimula pa siyang kumuha ng mga iba pang dress na nakahanger hanggang umabot yon sa 10. Tsaka dali-dali niyang iniaabot sa mga sales lady. Ano ang akala ng mga to? Wala siyang kakayang magbayad? Idagdag mo pa lahat ng mga to. Utos niya na siyang kinalaglag pa nga ng mga sales lady nanonood sa kanya. Anong say mo ngayon na kaya kong bayaran lahat ng yan? Do I now look like a customer or like from an elite family? Nakahalukip-kip niyang tanong dito. Ma'am, hindi naman po yung ibig kong sabihin. I don't need your explanation. Do your job now. Mabilis namang nagtulong-tulong ang mga sales lady upang kunin lahat ng kanyang order at pagdating sa counter, kagad niyang inabot ang gold card na bigay ni Apollo. Pili at elite family lamang ang meron nito sa buong Pilipinas. Kabilang na doon sina Apollo, Epifanio at Luhan. Nanginginig na tinanggap ng cashier ang kanyang gold card. Halos mapaluhod pa ang sales manager dahil sa nakita at inalalayan lamang ng ibang sales lady. Matapos iswipe ang kanyang gold card, humarap siya sa mga to. May gusto siyang sabihin sa mga to. Hindi dapat kayo basta nanguhusga ng kapwa nyo tao. Walang-wala man o mayaman, tao pa rin yan. Kababayan nyo pa rin. I just can't believe na ganito pala ang tauhan ni Luhan dito.
Pinagmamalaki niya pa naman sa akin ang store niyang to. Pagkatapos sobrang pangit pala ng ugali ng mga empleyado niya. Ah, kilala niyo po si Sir Luhan? Otal na tanong ng sales lady. Well, he is my husband's best friend. Part of the family na rin at ang babaeng kasama ko naman, siyang soon-to-be sister-in-law ni Luhan. Tukoy niya kay Grace na ngayon nakangiti. Kagad namang lumuhod ang sales manager. Patawarin niyo po ako, patawad mga madam. Please wag niyo po akong tatanggalin, wag niyo po ako isusumbong. May isang anak po ako nag-aaral sa elementarya. Pakiusap nito at tila mangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Hindi naman ako pala sumbong. Pero minsan kapag kailangan ginagawa ko rin, lalo na kung para sa ikabubuti ng lahat kabilang na ng mga customer. Tugon ni Melody. Nagsiluhudan din pati na ang iba pang mga sales lady at humihingi ng tawad. Nakaramdam tuloy ng pagkailang si Melody pero natitiyak ng ipaparamdam niya pa rin sa mga itong matapang siya. Dapat matutunan ng mga ito ang maayos na pagtrato sa bawat taong kanilang makakasalamuha.